Hindi na ako makabangking. Natatakot na ako sa hangin. Handa pa naman ako para dito. Nagpalit na ako ng gulong. Grabe. Ayun po. Nanginginig ako sa lamig. Pero ang ganda ng dating dito, di ba? Probinsyang probinsya yung itsura. Kung hindi ko na matutuloy ito. Gusto ko lang naman mag-ride. Gusto ko lang naman mamasyal. Parang natahimik ako. Kasi nalulungkot ako. Ito, baka may mga namimitik dito. Dito sa Palo Alto. Yan, hello sa inyo mga halabibs. Nandito tayo ngayon sa Antipolo City. At para sa ride na to, dito lang tayo sa Marilaki. Ang daming motorista. Ba't ganun? Ang weird. Lunes ngayon iniwasan ko ngayong linggo para wala masyadong mga motor, para alam mo yon, medyo iwas tayo sa aksidente. Kasi hindi ko alam kung meron pa rin dito ngayon mga yung nag-exhibition. Sana wala na, kasi madadamay ka sa ganun. Marubada. Hindi ko alam kung anong speed limit dito. Tinitignan ko lang kung sino yung mga mabibilis, tas yun, susundan ko lang yung speed nila. Pero ngayon okay na ako sa gantong speed. Sobra na nga, 65. Dapat nga 60 lang muna, kasi hindi naman to yung mga tipong bypass road. Pero highway to Marilaki. Pero hindi ko alam, kasi pag ganun kadalasan nagsi-60 lang ako pag hindi ko sigurado kung hanggang ano yung top speed, para lang safe. Nakakamiss dito sa Marilaki kasi nandito yung mga zigzag na hinahanap ko. Ba't ang gulo? Ang lapad ng kalsada bigla. Hindi ko na alam kung nasa ang linya ako. Ayan, tama nga ito. Lumapad kasi, dumami yung mga nasa kaliwa. Yun, nakakalito. Hindi ko na alam kung baka mamaya nagka-counterflow na ako nang hindi ko alam. Wala na, nalimutan ko na yung sinasabi ko. Yun nga, namiss ko yung Marilaki kasi namimiss ko yung mga zigzag, yung madaming zigzag Ito na naman tayo, lumapad ulit yung kalsada. At kaya ganito, no? Lumalapad siya, tapos magbabottleneck din dito. Para siyang toll plaza yung lapad. So ayun nga, matuloy na yung sinasabi ko. Nakakamiss yung mga zigzag. Kasi wala naman ditong malapit sa Maynila na kalsada na maraming zigzag. Meron man mga maiiksing zigzag lang, tulad sa Lobo. Sa Lobo nga ba yun? Sa Batangas City, yung may zigzag dun papunta ng Monte Maria. Although hindi ko pa napupuntahan yung Monte Maria. Pag tinitignan ko kasi sa kalsada, yun, may mga zigzag dun. Parang yun lang yung alam ko na may mga zigzag. Sa ano rin pala, yung mga Liliw, yun, marami din dun. Pero dito kasi medyo mas challenging. Tapos dagdag mo pa na mataas yung lugar, kaya may kasamang lamig, kaya hindi nakakapagod mag-ride kahit na may araw. Yun, parang ano siya, para sa akin, parang may pagka-cordillera yung dating, kasi may mga bundok, tas may mga bangin-bangin. Medyo mas malamig lang sa cordillera, pero sa mga kurba, yun, makukuha mo yung kurba. Hindi siya yung mga kurbahang pangbangkingan talaga kasi maka-aksidente ka talaga, kasi medyo mga sharp yung mga nandito sa Marilaki. Parang nahirapan ako dun banda sa Antipolo kasi mga tuk-tuk nila, mga aggressive. Talagang ano sila, pasok kung pasok, singit kung singit. Hindi kasi ako sanay sa ganon. Ako, katangay. Pag ako sumemplang, ang hirap nung ganon, malakas na hangin. Ako po, ito na naman, malakas na hangin, nakakatangay. Nakatakot. Pag ano ka, diba? Ay, ba't to? Pag magko-cornering ka, diba, itatagilid mo yung motor mo. Pag malakas hangin, itutulak ka pa ng motor. Nakakatakot. Delicates. Ano ba yun?
Mamaya mabagsakan pa ako dito ng sanga. Di ko alam kung may bagyo ba. May araw naman. Ayan no, may mga sanga-sanga na nahuhulog. Nakatakot lang. May mga sanga din na naka-extend sa kalsada, sa taas. Yun nakakatakot, matsyempohan ka, mabali pa yun. Ano to? Namimitik. Meron pa palang namimitik dito kahit gantong araw. Lunes kasi ngayon eh. Sayang, hindi ako nakapag-post. Ito, baka may mga namimitik dito. Dito sa Palo Alto. Ako po. Napakahangin. Hindi ako nakapost dahil sa hangin. 3 pa naman yun. Sayang, hanapin ko nga mamaya. Pag mukha akong ewan dahil sa lakas ng hangin. Ako po. Wala lang. Pangit yung picture ko na yun, malamang. Ayun, achieve ko yung banking na gusto ko. Pero mamaya tatawid pa natin pag nasa banda sa yung bandang lugar, yung bandang Santa Maria na. Hindi ko alam kung Tanay na ba ito eh. Wala kasi akong nababasang mga address. Tapos nagugutom na rin ako. Sana may makainan ako. Yung mura lang syempre. Kahit yung mga lugaw-lugaw, ayun sakto yun dito, lugaw. Malamig yung lugar. Sana yung may view. Ay naku po, ito na naman yung hangin. Hirap naman ang gantong pasalubong sa hangin. Ang ganda ng paligid ah. Daming mga halaman. Paunahin na natin sila. Nahirapan ako sa malakas na hangin. Natatangay ako. Ang ganda ng paligid oh. Parang garden. Ang galing. May mga Vespa group sa likod ko tsaka sa harap. Buti sila may grupo no. Nakatoy na ako niya ng Vespa. Yung sa opisina ko, yung 150cc. Nung tinry ko, ay nako po, apaka sarap ito na naman dindik na hangin. Sorry. Yung hangin kasi bigla-bigla. Ayun nga, nakatry ako niya ng Vespa sa opisina ko. Wala talaga, parang hindi ko alam. Napakagaan. Nung tinry ko, talagang parang kang nagga-glide. Parang gumaganyan-ganyan ka lang oh. Hindi ko alam eh, parang duyan, parang lumulutang, parang ganun, hindi ko maipaliwanag. Parang feeling ko nung nakasakay ako doon, wala, parang ba to, ang hirap, ang lakas ng hangin talaga. Hindi ako sanay sa ganito. Nawala na yung mga Vespa. Ang bibilis nila. Sinay siguro sila dito. Nung tinry ko yun, sabi ko parang ganito ba yung pakiramdam pag sumaksis ka na sa buhay. Naka-Vespa. Ang sarap. Parang naisip ko nga, gusto ko mag-Vespa eh. Kaso ang mahal. Yun ang problema ko sa Vespa. Tapos yung mga parts din, medyo mahirap-hirap yun kasi ilan lang naman ang Vespa sa Pilipinas. Hindi naman siya yung katulad ng mga Yamaha, Honda na madaling mahanap kahit saan. Ito na ba yung Devil's Corner? Parang yun. Pero hindi ko sure. Sa dami ng mga kurbada dito, hindi ko yung matandaan kung saan yun. Naambon. Wow. Nakakatawa yung banking na yun Stop tayo dito. May lugawan kaya?
dito tayo. Dito may nakita akong lugaw. Ganda ng view. Lamig. Kahit naka-gloves ako, ramdam ko yung lamig eh. O baka may malaria ako. Hindi. Wala lang, ang lamig eh, kahit naka-gloves. May video na mga bundok. Kain muna. Yan, katatapos lang kumain ng almusal. Almusal kanin. Hindi kasi ako nag-almusal ng kanin talaga eh. Pero kasi para kasama na rin yung tanghalian. So parang ano na siya, brunch. Apaagang brunch na to. Anong oras na ba? 8:55. Mag-aalas 9 pa lang brunch. Ang lakas ng hangin. Tapos ang lamig. Target ko sana para sa ride na to ay makapunta sa dulo ng Marilaki. Bale, mula sa pinagsimulan ko sa Antipolo, nasa 103 kilometers. So yun, 103 kilometers ng mga zigzag ang dadaanan natin. Sana matuloy, sana hindi umulan. Kasi pag umulan, wala, nakatamad. Mahirap kasi ang lakas ng hangin eh, tapos umuulan pa, edi lalo akong lalamigin nun. Hindi ko talaga alam kung may bagyo ba eh. Alam ko meron yung sa Visayas, yung letter B, nalimutan ko yung pangalan. Damig talaga. Giniginaw ako. Parang ang sarap tumira dito, no? Kasi malamig yung lugar. Ito lang talaga. Siguro nangangatog ako sa lamig. Tabi. Parang may pagsamalayo. Ang hirap ng kanto talaga. Nakapanginig yung lamig. Dagdag mo pa yung hangin. Naku po talaga. Ang hirap. Nanginginig na talaga ako. Hindi ko alam kung napakalamig. Parang pumipiyok na tong busina na to ah. Siguro kasi nag-ano na siya, parang nagde-degrade na. Dahil laging nasa arawan. Mukhang kailangan ko na itong palitan. Naku po, ito na naman lumalamig. Ang hirap na yung ganito. Hindi ko alam kung tatapos ko tong ride na to. Hindi ko alam kung aabot ako ng Infanta ng ganito. Grabe talaga. Napakalamig. Yan, sana tumuloy-tuloy yung araw para magkaroon ng init. Parang ang daming challenge nitong ride na to. Kanina mahirap dahil sa mga bigla-biglang bugso ng hangin. Ito naman steady na yung hangin pero malakas. Tapos dagdag mo yung taas ng lugar kaya may lamig. Kaya ito, ewan ko, double damage. Tapos dadagdag pa tong mga patak ng ulan. Wala na, triple damage na yon, critical. Gusto ko lang naman mag-ride, gusto ko lang naman mamasyal. Pero gantong pinapahirapan ako. Challenge to, syempre. Pero malaman. Grabe talaga, malamig talaga mga halapips. Mukhang hindi ko na matutuloy ito hanggang dulo ng Marilaki. Sobrang lamig eh. Or at least ako, giniginawa ko. U-turn na lang. Mag-ano na lang ako. Daan na lang ako ng Pililya. Siguro sa ibang araw, gagawin ko na lang to. Wala eh. Sobrang ginaw na ginaw ako. Tapos ito pa yung ulan, medyo dagdag pa siya sa pampalamig. Ang problema kasi hindi ko nadala yung kapote ko.
Ang kapote ko dito, yung ginagamit ko lang pag sa opisina, yung plastic na mukhang garbage bag. Pero ganun yung itsura niya, mukha siyang garbage bag. Yun lang yung dala ko. Mahirapan ako pag umulan. Nawala sa isip ko yung kapote. Pero ayan, mga halapips, wala, bitin yung ride, di pa nga nangangalahati. Pero kasi malakas yung hangin talaga, nahihirapan ako. Baka mamaya maaksidente pa ako. Kaya eto, wala man lang walang kwenta. Pero ayun mga halapips, itutuloy pa rin naman yung ride. Pero iba na nga lang yung dadaanan natin. Hindi na yung hanggang sa dulo ng Quezon sa dulo ng Marilake, sa Infanta Quezon. Naisip ko na mag na lang, Pililya, para hindi naman sayang yung pagdayo ko dito sa Rizal. Ayun, itutuloy na lang natin siya sa Pililya, kung saan merong mga windmills. Medyo delicate kasi kapag ganun na malakas yung hangin, lalo na't nasa mga bundok-bundok yung dadaanan ko kung tutuloy ako sa Marilake. Yan, tuloy na tayo ulit. Nakapag-pin na ako ulit sa map ng bagong pupuntahan. Sayang nga lang kasi medyo nakakalungkot kasi hindi ko matutuloy hanggang sa dulo ng Marilake. Handa pa naman ako para dito. Nagpalit na ako ng gulong. Dati kasi yung gulong nito yung stock mahigit 2 taon na to. Tapos nasa 17 kilometers na rin yung mileage ko. Kaya yun, ayoko kasing madulas dito sa Marilake. Kaya yan, nagpalit ako ng gulong. Bali yung pinalit ko ay yung Pirelli Angel Scooter. Masakit sa bulsa kasi halos 6 din yun kasi 2 gulong yung pinalitan ko. Pero unang gamit ko pa lang nung gulong na yun, talagang wow, kapit na kapit. Sinubukan ko nga dun sa amin lang, sa Las Piñas lang. Nanibago ko kasi parang pag tinatagilid mo yung motor, wala, nakakapit talaga siya. Kaya medyo naging kampante ako dito sa Marilake. Pero yun lang, napakalamig. Tapos yun nga, naulan. Ayan, ngayon may araw ta. Ano ba naman to? Kung kailan bumalik na ako. Wala na to. Nakapagpin na ulit ako ng bago Siguro subukan ko na lang bumalik ulit ng Marilake sa yung mga bandang summer. Hindi yung ano ba tawag dito? Hindi yung ganito na parang medyo may ulan-ulan pa. Sige, dito po yung papunta sa windmill. Windmill, yung daan itong diretso lang yan, boss. Hanggang Pililya na ha? Windmill. Sige. May daan din yung Pililya. Sige po, thank you. Pero medyo nagdadalawang isip ako. Kasi uminit na. Kung itutuloy ko pa ba yung Marilake. Kaso nandito na tayo. Pero wala na, touch move na to. Andito na tayo sa kalsada na to. Buti medyo hindi malakas yung hangin banda dito kasi maliit-liit yung kalsada Kaya medyo naharangan yung mga hangin. Pero ayun, sa summer nga, bukas pala to. Try kong bumalik doon sa Marilake. Gawin ko yung dulo to dulo. Hindi naman dulo to dulo, ayoko mag-umpisa sa Marikina. At least antipolo sana na umpisa. Katulad nga nung kanina. Medyo nangihinaya nga ako kasi medyo naghanda ako para sa ride na to. Pero wala magagawa okay lang. Kasi syempre yung iniisip ko naman yung kaligtasan. Kasi ang lakas ng hangin. Pero dito maganda rin naman dito sa Pililya kasi makakakita tayo ng mga windmill. Dito nga lang ako nakakita ng windmill Tapos nung nakita ko sila, ang lalaki. Kala ko kasi dati maliliit lang yung windmill. Or siguro nasanay ako sa windmill na yung hinahawakan lang, yung parang laruan. Dito kasi totoong windmill. Kaya ang lalaki talaga, nakatakot. Talagang higante sila. Kaya ang lamig na naman. Ang ganda dito Ang ganda ng mga puno.
Ang ganda. Para siyang yung mga napapanood ko sa TV na yung sa USA, yung puro woods. Parang natahimik ako. Kasi nalulungkot ako. Hindi natuloy yung makilaki. Parang ano tawag dito? Parang nahati. Kasi gusto mong tumuloy kasi yun nga yung pinunta mo. Pero iniisip mo pa rin na parang delikado para sa akin. Yun, parang torn ako sa dalawang yun. Kaya hanggang ngayon, yun pa rin naiisip ko. Kung paano kaya kung U-turn nga ulit ako balik doon, parang yun yung naiisip ko. Pero ito na talaga, dito na tayo. Papunta sa mga windmills. Yan, may mga nakikita na oh. Yun. Ang dami. Ang lamig pa din kahit may may araw. Rough road. Oops. Ang galing. Ay, oops. Naku, ang hirap. Dito tayo sa gilid. Pero ang ganda ng dating dito, di ba? Probinsya yung itsura. Yung makikita mong ganito, yung may mga puno, tapos yung dirt road or rough road. Tapos may windmill sa malayo. Para siyang yung mga nakikita lang sa TV. Nakatuwa. Parang ang sarap picture ang kaso lang. Itong hirap ng ganito eh. Oh. Yan, tapos na. Ang galing eh. Parang kakaiba yung setup. Parang ang lakas maka probinsya. Yan. Ang laki ng windmill, di ba? Hanap tayo nung medyo malapit-lapit. Hanap tayo ng mahihintuan na medyo malapit sa windmill. Oh, may view ng Laguna Lake. Mas maganda dito pumunta ng mga hindi summer. Pag dito sa Pililya, kasi kapag summer na, tuyot na yung mga damo, yung ilang mga halaman or parang puno, medyo tuyo din yung mga dahon, puro mga brown. Pero ngayon, since hindi pa naman talaga ganun kainit, hindi pa talaga ganun na summer, halos green pa sila. Kaya maganda kung ganito gusto nyo, yung magbaberde yung paligid, mga hindi summer. Ang ganda talaga ng lugar na to. Ako, isa to sa mga gusto kong lugar kasi natutuwa ako sa mga windmill. Kasi pag nakakita ako ng windmill, ang lagi ko naaalala yung mga damo-damo, yung mga bundok na puro damo, tapos kulay green. Tulad ng mga nakikita ko nga lagi sa mga TV. Saan kaya pwede huminto? Yan ito. Kaso mukhang restaurant or staycation. Aray ko. Pwede kayong pumunta doon? Di ko alam kung pwede dyan eh. Mukhang private. Ayun, ang dami oh. Dami mga windmill. Hindi nga pala windmill. Ba't ba ako windmill ng windmill? Wind turbine. Weird nito oh. Hindi siya gumagalaw. Mahina. Para siyang tinatamad. Ito masipag eh. Wala ito. Tinatamad. Ayaw magtrabaho. Ayaw niya mag-generate ng energy. Wala mahintuan. Yung parang spot. Wala akong makita dito. Banda doon, sa bandang dulo nito, merong mga spot, merong mga pasyalan.
Ayan, ba't dito brown na yung, ayun no, brown na. Dahil ba sa init? Ito parang medyo pa brown na sila rin. Pero at least ito nakikita ko pa sila na kulay green, kaya nakakatuwa, ang gandang tignan, nakakatuwa sa mata, malamig sa mata, yun pala. Nakakatuwa. Natutuwa talaga ako, lalo na kapag kumukulba tapos biglang may lilitaw na windmill, wind turbine, ano ba yan, paulit-ulit. Pag biglang may lilitaw na wind turbine, yan, nakakatuwa. Kasi feeling ko para akong lumilipad kasi gumaganon yung motor sa mga sigsag. Yan no. Ang ganda. Gusto kong huminto kaso wala akong makitang parang view deck banda dito. Yan, ang bilis na niya ulit umandar. Kanina bumagal siya eh. So, ayan na mga halapips. Hanggang dito na lang tong ride na to. Yan, marilaki naging pililya. Pero okay pa rin, masaya pa rin, enjoy pa rin yung ride. At hahanap na lang ako ng mga mapapasyalang banda dito. At ayan, hanggang dito na lang ulit to. At hanggang sa susunod na ride mga halapips. Bye-bye. Ay, wait pala. Pa-like and subscribe din pala. Nalimutan ko sabihin. At syempre, pwede kayo mag-comment dyan sa baba. So, yun na. Bye-bye.